naging bato pa o muntik pang maging abo dahil na-plancha. Paano nga ba kung ang pinapangarap mong jackpot na bulilyaso? Good luck, Super Lotto players, and let's now play the Super Lotto 649 game. Kung pwede lang daw sanang ibalik ang kahapon. At ang dating anyo ng winning lotto ticket ni Antonio, 46 anyos, balikbayan. Coming up next, big time jackpot ng Lotto 642 game. Tumama raw kasi ito sa 642 Lotto draw noon lang October 2. At ang jackpot prize, 12 million pesos. And for the sixth and final number, we have the number 41. Yes! Panalo ba? Napakasaklap kasi, Kuya Eddie, na ang lotto ticket, aksidenteng nasunog. Habang dino-double check daw kasi ng bunsong anak ni Antonio na si Roxanne ang lotto ticket, bigla itong hinaplot ng 1 taong gulang na anak ni Roxanne. Sa takot at tarantaraw ni Roxanne na baka hindi nila makuha ang premyo dahil nalukot ang ticket, naisipan niya itong plantsahin. Pinatong ko po sa tela at pinlansya ko po. Nung pinlansya ko siya, ganito ang naging itsura niya. Umiyak na ako ng umiyak, pumasok po ang papa sa kwarto. Papa, na sunog yung kalahati ng itim. Nagalit na po ang papa dahil tinapon ko daw po yung 12 million. Yun na daw po ang aahon sa amin sa kahirapan. Di iyak po ako ng iyak. Pero tinanggap ko po lahat ng pagmumura sa akin ng tatay ko. Dahil thermal paper o sensitibo sa init ang papel na pinag-iimprentahan ng numero, nasunog ang halos kalahati ng ticket. Ang masaklap pa nito, dahil sa tindi ng pagkakaplansya, nabura ang 5 sa mga nakasulat doong numero. Pati ang TSN o Ticket Serial Number, hindi na mabasa. Siyempre, nagalit ako, nag-iiyakan na nga sila. Sabi ko, ano pa magpapakita natin? Eh, ginawa niyong ganyan, hindi niyo kako iningatan. Sa kabila ng nangyari, lakas loob pa rin dinala ni Antonio ang ticket sa tanggapan ng PCSO o ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa pag-asang baka makubra pa rin niya ang premyo. Lumuwas din ako ng 9 o'clock. Magandang umaga po. Pagdating ko nga doon sa claiming, ay magke-claim po ako, kaya ito nasunog yung ano. Tingin ko, pas pinahihirapan pa ako, parang inilalagay nila na nakalagay sa kontrata daw, doon nasa likod. Pag ginigit nila, under process daw, under process. Para bang nasisira na ako ng loob. Dahil sa matinding panghihinayang, si Antonio na-depress. Hindi ako makakain, hindi ko maramdaman ng gutom, tubig lang ako ng tubig. Makatulog lang, konti, lakad ako ng lakad, isip ng isip. Ganon ang mga naramdaman ko noong mga time na yun. 3 to 4 days na ganon. Talaga nang hinayang ako. Siguro na may awan siya sa bibigyan naman. Siguro yun dapat. Kanya naman talaga yun eh. Nagkalamat din ang relasyon ng ama sa kanyang anak. Lagi nga po akong minumura. Lagi pong kabog ng kabog ang dibdib ko. Minsan po hindi ako makatulog dahil iniisip ko. Sinira ko nga yung pangarap ng tatay ko, kasalanan ko po lahat. Tingin lang po sa akin ng tatay ko, talagang natatakot na ako. Pero okay na po ngayon. Ito yung ginamit kong pandro na pinili ko yung mga numerong application na ano. Kung ano yung lumabas, yun nasusulat ko. Ayun, tsambahan niya. Malaking bagay pa naman daw sana ang 12 million pesos na makukuha ni Antonio. Plano niya itong i-invest sa negosyo. Sa dami raw kasi ng kanilang gastusin, lalo na sa pagpapaaral ng kanyang mga anak, unti-unti na raw nasisimot ang mga naipundar niya sa 14 na taon niyang pagtatrabaho abroad. Para na akong binagsakan ng langit at lupa yun. Sinira niyo mga pangarap ko. Kaya nawala na rin eh. Siyempre, kaya ako naman inalis ng galit. Siyempre, sabi nga, baka dala-dalahin ng anak ko habang buhay niyang ganyan. Isipin na isipin. Baka ako mag-suicide. Inalis ko na rin ng naging kalmante na lang ako. Samantala, ang maliit na lotto outlet na pinagtayaan ni Antonio,
Madalas na ngayong dayuhin ng mga mananaya. Mula raw kasi nung buksan ito noong 2012, may ilan na raw ditong tumaya at naging milyonaryo. Sa loob ng 2 taon, nakapagpanalo kami ng 7 5 digits, 2 major prize. Bago ako magsimula, sa totoo lang, nagdadasal ako. Simula nung itayo ang PCSO taong 1934, mahigit 100 na ang naging milyonaryo sa sweepstakes at sa loto. Ang mga winning lotto ticket, narito pa sa kanilang opisina. Let's now play the Super Lotto 649 game. Ang pinakamalaking premyo, 741 million pesos na napanalunan ng iisang tao. Balikbayan din ang nanalo nun, katulad ni Antonio. Para makubra ang milyones na panalo, ang siste, pagkabigay ng winning lotto ticket, mag-aantay ang nanalo ng 1 oras. At agad-agad din niyang makukuha ang salapi. Ang mga ticket naman na nakubra na ang premyo, ifina-file sa Treasury Department ng PCSO at saka itinu-turn over sa tanggapan ng COA o ng Commission on Audit para sa proper auditing procedures. Pero may pag-asa pa bang makubra ni Antonio ang kanyang premyo? Ayon kay PCSO Acting Chairman at General Manager na si Jose Ferdinand Rojas, bagamat may posibilidad daw na makuha ni Antonio ang premyo kung walang mag-claim na ibang nanalo sa loob ng 1 taon, istrikto pa rin daw ang ahensya sa pamantayan nitong dapat nasa maayos na kondisyon ang winning lotto ticket bago nila ibigay ang premyo. Unang-una, ang policy namin ay no ticket, no payment. Number 2 naman, pag ikaw ay may ticket naman, kinakailangan yung ticket mo ay number 1, hindi siya tampered, hindi siya altered, hindi siya mutilated, para pag dinaan natin sa ating validating machine ay readable. Paglilinaw pa nila, tatanggapin nila ang lukot na ticket. Ang mahalaga, mababasa ang serial number nito. So kahit po nalukot siya, pwede po natin ayusin siya at pwede natin i-validate. I-validate ko po. Gayunpaman, dahil nakapagsumiti na raw ng affidavit si Antonio, hinihintay na lang daw nila ang rekomendasyon ng kanilang legal department kung may pag-asa pa nga bang makuha ang premyo. Sana kung nakikinig sila, edi ibigay naman nila kung alam naman nilang sa asawa ko yon, at saka malaki naman ho ang ebidensya ng ipinakita ng asawa ko, edi sana ibigay nila ang dapat. Basta patamaan mo lang uli. Sa ngayon, habang hinihintay ni Antonio ang balita, tuloy pa rin siya sa pagtaya ng loto. Magkano? Umaasang sa kabila ng nangyari, muling maaawa ang langit at ambunan siya ng swerte. Buong pag-asa ko na makukuha ko sana, makukuha ko yung premyo ko dahil ako lang talagang tumama. Nananalig naman ako sa Diyos dahil nang siya nagbigay sa akin ng ganyang swerte. Siguro may purpose lang, kaya naman niya na may gustong humadlang. Mapaglaro nga sigurong talaga ang tadhana. Dahil ang swerte, minsan na nga lang kung dumating, mabilis ding nababawi.